Good morning guys, today is February 17 and time check, it's 11:25 na guys. And ang weather natin is -32, feels like -28. So kaninang umaga guys, parang nag-38 or -39. And yun na yung masasabi kong pinakamalamig na weather na na-experience ko simula nung pumunta ako dito sa Canada, -38 o 39. Though hindi naman ako lumabas, pero yun yung masasabi kong weather na na-experience ko, -38. And for sure feels like -40 plus yun kung lalabas ka dahil sobrang lamig nun. But anyway guys, wala akong pasok today. Today is Monday and holiday din dito sa Canada. It's a family day. Magsasalang muna ako ng labahin guys, ito mga bedsheet ko. Bago ako mag-prepare ng aking brunch. And tingnan nyo guys yung labas. Sobrang ganda ng weather kasi maaraw siya guys. Wow! And wala na masyadong snow. Ayan, si Apa may konti lang siya pero madali lang matanggal yan. Ayan guys. Sobrang lamig sa labas niya kasi tingnan yung usok doon tawag dito sa bahay na tapat nito sa amin. Oh, no! Usok na nilalabas niyan. But anyway guys, yun, magsasalang muna ako na aking labahin. Then, doon ako magpe-prepare ng aking kakainin. So, ito lang naman siya guys. Ang hirap maglaba ng mga bedsheet kapag maliit lang yung washing machine. So, ayun guys. So, mamaya na lang ko siya babalik ang pagtatapos niya. And, gaayos na ako ng aking brunch. Guys, ang gagawin kong brunch na lang, magbe-breakfast wrap na lang ako. Parang katulad sa Tim Hortons na farmer's wrap. Nice. And I think napakita ko na sa inyo sa last video ko. So ito na yung wrap ko guys. Ayan na. And nandito na rin yung sausage ko, hash brown, bacon, and yung aking scrambled egg. So ganun na lang yung magiging breakfast ko today. And mag-hot chocolate din ako. So guys, ito na, iano ko na siya. Prepare ko na tong wrap ko guys. Ayan siya. So gumawa ko ng ketchup and mayonnaise. Tapos lalagyan ko siya ng cheese. Wait lang, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo ulit guys kung paano ko siya ginawa. Ayan. So, processed cheese. Pwede rin namang cheddar cheese ang ilagay nyo. Nasa sa inyo yung kung anong klaseng cheese ang gusto nyo gawin. So, ikakat ko lang siya in half. Then, scrambled egg. Pwede ding kung anong klaseng egg ang gusto nyo. So, yan. Nilagyan ko na ng scrambled egg. Tapos, itong sausage. Kakat lang din natin siya in half. Bacon. Nasa sa inyo yan kung ilang pirasong bacon ang gusto nyo ilagay. Then, hash brown. Ayan guys. Oops. Yan na. Nakat na. Then, ilalap na natin siya guys. Ayan. Medyo makapal lang siya. Dapat ipipinyo lang ng konti para hindi siya, ano yun, lumabas sarap. Then after nun guys, tada! Okay na! Then, since wala akong pang grill dito guys, kasi sa work ko nga siya ni-grill, i-ano ko na lang siya dito sa aking pan. Ayan, nahugasan ko na to guys. I-grill ko lang siya ng ilang minuto. Ayan guys, ganyan lang. Tapos baliktarin ko na lang siya. Then, that's it guys. So ngayon guys, mag-prepare na ako ng aking hot chocolate. A few moments later.
So guys, okay na yung aking brunch. Ito na guys, siya yung green milk tulad. Wow! Iyan nyo lang siya ng back to back and side to side. And ito yung aking hot chocolate na may whip top. And let's try to cut in half guys para makita nyo kung anong itsura ng loob niya. Ayan guys. So ganyan yung itsura niya. Kain tayo guys. Guys, meron na palang Hello Love Again sa Netflix. So mamaya panoorin ko itong Hello Love Again. And gusto makita ko anong itsura. Kasi diba dito siya sa Canada shoot. So mamaya panoorin ko siya after ko ng paglalaba. Then tapusin ko lang din itong kinakain ko guys. Sobrang sarap nito. And mag hair oiling din ako. Kasi kahapon hindi ako nakapag hair oiling. So yun yung mga ganap ko today. Guys, tapos na akong kumain and mag-hair oiling na rin ako ng buhok ko kasi matagal pa naman yung aking nasa dryer, mga more than 1 hour pa. And yun, habang mag-hair oiling ako guys, i-watch ko tong Hello Love Again. So, maraming magandang reviews dito, maganda daw to. And kasi dito rin siya shoot sa Canada. So, let's see, let's watch it guys. Same guys, same ako nung na-experience dito ni Joy. Nung 10 PM pa rin, sobrang na-miss ako na may araw pa rin. And parang mas makaka-relate din ako sa pelikulang to. Not in buhay pag-ibig, but yung pamumuhay o yung culture shock. May vlog ako guys dun sa culture shock dito sa Canada. Watch nyo guys. Yes! Ang side ka na talaga ng mundo. Yes! Joy is here in Canada! Wow! Congratulations! Andiyan ka na talaga. Andiyan ka na. Miss my joy here in Hong Kong. Kabir! Ako, hindi. Pwede. Kaya huwag kang katatnong. Para hindi nga nagpapahinga. Alam niyo naman yun. Tayo tumigil sa katrabaho. Nakita ko tong hinahabol ni Joy yung bus kasi naiwan siya. Totoo yun guys, dito sa Canada. Minsan on time sila sa pagdating, minsan may late, minsan maaga. Pero hindi ka nila iintayin. May ibang pagkakataon kapag kunyari matatanda na. Kasi one time na experience ko yun, yung tipong tumatakbo na ako sa bus, papuntang bus stop. Tapos, pasarado na siya ng pintuan. Kumakaway-kaway ako noon. As sabi ko, wait. Natatang nagsisigaw ako ng wait guys. Pero sabi ko, parang sinisenyasan ko siya na sasakay ako. Hindi niya ako inintay guys. Close niya yung door, tapos umandar siya. So, kailangan talaga pag sasakay sa bus, kailangan nandun ka mismo sa bus station nila, yung mga designated area nila na sasakyan mo. Pag hindi, kung tatakbo ka, hindi ka nila mapansin, alis talaga sila. Kaya tapos yun, maghihintay ka ng another 30 minutes. Doon kasi sa dati kong pinag-stayan sa Ontario, sa Chatham, 30 minutes yung interval. What? Sa mga downtown naman, siguro sa mga Toronto, siguro mga 5 minutes lang. So, hindi ganun katagal. Pero pag sa mga malilit na town, another 30 minutes yung waiting mo. So, yun guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, my joy. Hi, happy birthday. Medyo nakakalungkot lang yung first birthday ni Joy dito sa Canada kasi mag-isa lang siya and nagtatrabaho siya. Nung dumating ako dito sa Canada, I'll make sure yung first birthday ko is not sobrang bongga pero na-celebrate siya. And nakakatawa lang din kasi mga kapwa ko Pilipino doon sa Ontario is support din sila. So kanya-kanya kami dalang pagkain, dala-dala silang pagkain and may mga design din. So and kahit kami din, kahit tapos na yung birthday namin, yung mga dumarating na ibang Pilipino, we make sure na maganda din yung celebration nila sa first birthday nila dito sa Canada. So yun lang, nakakalungkot kasi nagtatrabaho siya at mag-isa lang siya. Hindi naman dito ka na.
Ayan na guys, yung nagtatanggal siya ng yelo sa sasakyan. Ayan, yun na experience ko ngayon na talagang mag-take time ka, maglalaan ka ng oras para magtanggal ng snow sa sasakyan mo. Hindi mo siya pwede basta-basta i-drive sa daan na puno ng yelo. Or else siguro may fine yun kapag ganun na puno ng yelo. Lalo na sa ibang mga big city, talagang pag nag-drive ka tapos puno ng yelo sa sasakyan mo, magkaka-fine ka, mahuhuli ka. 25%! Itan! Joy? Joy, bakit? Bakit? Ba't umiyak? Hello, oo, nakabubuhitan. Yung pinagtas na sa sahod ko para sa taxi, hindi na pala binabayad. Hindi ko pinalaman yan. Nakakaloko na scam si Joy. And mas nakakaloko kapwa pinayin niya pa. Sa totoo lang guys, hindi ko masasabing normal siya dito. Pero nangyayari talaga dito yan sa Canada, yung nai-scam. Ang daming scammer dito, kaya talagang kapag mag-a-apply ka or nandito ka sa Canada, sobrang ingat ka. As in, sobrang daming scammer dito. As in, Reklamo mo! Papadeport na niya. Joy, ano nangyari? tumakas si Joy sa employer niya. Hanap na ako tutulong sa akin. Ito mahirap guys, as in, kapag alam mo nakatali ka sa employer mo, it's either mag-stay ka doon at magpakahirap or tumakas ka. Yun nga lang, mawawalan ka ng status unless may another process ng papers mo para magka-status ka ulit. So, medyo risky yung ginawa ni Joy dito para umamalis siya. Kasi kung gusto mong lumipat sa ibang kumpanya, dapat make sure may another papers. Katulad ko, bago ako umalis ng Ontario, I'll make sure na meron akong work permit na dito sa Saskatchewan. So, yung sa kanya kasi ata umalis siya nang wala other papers. So, doon na lang siya maghahanap ng other option niya. So, medyo nakakatakot yung ganong klaseng ginawa ni Joy. But anyway, tuloy lang na natin guys. At totoo lang guys, nalulungkot ako sa pag mga ganitong story, lalo na dito sa Canada, yung naluloko ko. Tapos parang hirap na hirap ka sa buhay mo kasi parang wala kang pag-asa. Yun yung hirap, ewan ko, nalulungkot na iiyak ako sa ganitong sitwasyon. Si Joy. Si Joy! Nakapagpalay ko na tingnan. Hindi na tayo dalawa. May visa na si Ethan, pupunta na siya sa Canada para sundan si Joy. Mayayakap na kita. Mahalikan na kita. Canada, here I come! I'll see you soon. Excited na ako, Joy! Joy is here! Joy! Oh, kailan naman dito tayo naghiwalay? Hindi naman tayo. Oh my God! Kamusta na? Ex na pala sila ni Ethan kasi ito na yung boyfriend niya. Uno, this is Jim. I'm Si a friend, Uno. and he's her ex. Oh my God. Excuse me. Wait, so mag-ex na sila ni Ethan at si Joy and pumunta pa rin si Ethan sa Canada. Oh my God, anong kwento to? Then, si Uno ata yung boyfriend niya, yung current boyfriend niya na, wait, oh my God. He's her... Oh, friend lang pala, hindi pala boyfriend. Pero mag-exes na si Ethan at saka si Joy. Hello? Hello. Ang OA ni Joros mag-vlog sa public. Sa totoo lang, ikaw na may yung magsalita ng malakas sa ganyan. Ang very tahimik na mga puti, lalo na sa mga public spaces. Sobrang tahimik nila. One time nga sa public transportation, sa bus, may kasama kami Pilipino doon, pinagsabihan siya ng isang puti na huwag masyadong maingay or kasi ang lakas, may kausap siya sa phone, tapos naka-loudspeaker ata siya sa lakas ng boses niya. Pinagsabihan siya, gumamit siya ng headset, tapos hinaan yung boses. Though public space naman siya, pero syempre, yung iba kasi parang syempre may hiya ka rin parang maano yung attention sa iyo. So ganoon. Ang OA lang ni Joros mag-vlog sa public. Joy? Joy? Joy! So may mga patrobak tumalamang kasi hindi sinabi paano sila nagkahiwalay. Kasi pumunta pa siya ng Canada, excess na sila. So anong purpose niya dito sa Canada kung hindi na sila? So let's see, tatapusin ko to. Nakakatawa yung istorya niya. And very in real life yung pinapakita nila kung ano talaga nangyayari dito sa Canada. Kasi minsan may mga pinapakita silang mga homeless, mga ganun. So totoo yun guys dito. One eternity later. Guys, natapos ko na panoorin tong Hello Love Again. And sobrang ganda niya. And I want more. Gusto ko pa. Gusto ko pang panibagong storya. Yung pagmamahalan nila dito sa Canada. Yung kasal na sila, may pamilya na sila. And I'm hoping na sana ipakita rin ulit nila more yung pamumuhay dito sa Canada. And sobrang daming makakarelate niyan kapag nagkaroon sila ng another sequel nitong Hello Love Again na magpamilya na sila. So yun guys. So yun nga guys, hindi muna ako nag-react kada panood ko kasi
gusto ko panoorin siya ng tuloy-tuloy. So yung mga nakita ko sa movie na to, yung nag-travel sila sa Alberta. Sobrang ganda magpunta ng Alberta pag summer, guys. And na-experience ko siya last year. Tapos nung nag-camping sila, nung camping naman, guys, na-experience ko siya sa Ontario. Sobrang sarap na experience yun. Sobrang sayang experience yun. Kasi dati nung nasa Pilipinas ako, parang ayoko mag-camping kasi syempre mainit, malamok. Though malamok din dito, pero guys, ang saya na experience pag magka-camping ka dito sa Canada. Tapos, nabanggit din dun, guys, yung mga LMIA, yung mga work permit, cash job. Yung cash job, medyo scary lang siya, guys, kasi hindi legal dito, guys, yung cash job. So, mga yun, under the table na sinasabi nga nila. At pero yun nga lang din, maraming Pilipino or kahit ibang lahi nagka-cash job dito, guys, kasi syempre mas gugustuhin nila yun kasi wala kang binabayaran na taxes, pero hindi siya advisable na gawin, guys, dito kasi if mahuli ka ng IRCC, possible na ma-deport ka or mawalan ka ng status dito sa Canada. Meron din dito sila, guys, na spousal pathway, yung mga at may mga asawa, may mga girlfriend, boyfriend, which is good. And meron din siya, guys, din for LGBT pathway. So very open kasi ang Canada pagdating sa mga LGBT kasi meron din dito ang same-sex marriage. So yun din yung mga another pathway para mapapunta mo dito yung mga karelasyon mo dito sa Canada. And pinapakita rin talaga, guys, dito yung may mga homeless, which is totoo talaga dito yung sa Canada, lalo na sa mga downtown, sa mga big city, ang daming homeless. Hindi ko ina-expect yun, guys, kasi nung pumunta ako dito sa Canada, hindi ko inisip na may mga homeless, may mga crackhead, and which is totoo talaga meron dito yun, guys. And nakakatuwa lang na pinakita rin nila dito sa movie na to yung kung ano talaga yung real life dito sa Canada. And isa rin din sa mga na-experience ko, guys, yung yung nag-i-inject, yung mga crackhead, yung gumagamit ng mga, hindi ko alam, droga, yung mga ganun, guys, nag-i-inject sila sa CR. Na-experience ko yan, guys. Though hindi naman ako natuso, katulad nung nangyari sa movie dito kay Ethan. Pero, yun nga, kami mga nasa food industry, pag naglilinis kami ng CR sa public restroom, as in, ingat-ingat ka lalo na pag mag-change ka ng garbage kasi may mga nag-i-inject. And kung saan-saan na lang din kasi nila tinatapon. So, mahirap na rin kasi pag natuso ka nun at may sakit nga yung gumamit nun, mahahawa ka na sakit. One time nga, nung naglilinis ako ng dining area namin, sa gilid lang ng sofa, sa upuan, as in, merong injection. So, hindi mo siya pwedeng hawakan lang by your hands. Gumamit ka ng gloves at saka tissue para makuha yung injection yun kasi nakakatakot, baka may mga dugo-dugo din. So, na-experience ko yan, ganong nangyari dito sa movie na to. And mas malamang, mas marami pa yan kung nasa mga healthcare ka na trabaho. Pero dito nga, sa aking trabaho sa hospitality, sa Tim Hortons, yun nga, na-experience ko yan, lalo na sa Ontario. Kasi nga, nung nasa Ontario ako, may mga homeless, may mga crackhead. Pero dito sa Saskatchewan, guys, walang mga homeless. Wala akong na-experience na ganyan dito. And yun nga yung sinabi ko nga sa inyo, guys, na pag nasa Pilipinas ka, pag mga professionals, kapag nandito ka sa Canada, back to zero ka as in. Makikredit lang nila yung credentials mo, yung mga education mo, kung mag-a-apply ka ng PR, pero magba-back to zero ka kung mag-nursing ka, kung mag-i-engineering ka, o kung anong klaseng field ng mga license kailangan mong mag-back to zero dito. Dito hindi nila yung mga kung anong profession mo sa ibang sa bansa na pinanggalingan mo. Kahit nga yung mga nurses, guys, at saka yung mga doctors dito. So parang nag-aaral ulit sila dito para maging doctor ulit sila o para maging nurses ulit sila. Tapos, guys, nung mag-grocery sila, may mga eco bags silang dala. Which is totoo yun. Kung gusto mo talagang makasave, kasi kung wala kang dalang eco bags, bibili ka ng eco bag sa superstore, sa supermarket. So, syempre ayaw mo naman mag-collect. Ang dami ko ng eco bag dito. So, kailangan talaga naka-prepare siya kapag ako mag-grocery. And sobrang na-amaze ako sa story nito kasi hindi lang nila pinapakita yung kakiligan
sa buhay ni Joy and ni Ethan, and pinapakita rin nila kung ano yung pamumuhay talaga dito sa Canada. Nice. Sobrang good job guys, sobrang galing ng istorya, and I'm hoping sana meron pa ulit kasunod ditong movie na to, yung buhay mag-asawa naman sila, and for sure mas maraming makaka-relate yan kasi maraming buhay may pamilya dito. And masasabi ko guys, personally, though wala naman akong pamilya dito, masasabi ko mas maganda magbuo ng pamilya dito sa Canada, as in, lalo na pag may mga anak ka na. And meron dun guys scenario na may sinabing andito ang kwarta sa Canada pero nasa Pinas ang saya. Pero totoo yun guys, sobrang totoo yun. Masaya sa Pilipinas the way ng pamumuhay doon, pero ano ba naman yung magiging masaya ka pero nahihirapan ka financially. So dito sa Canada, dito nga yung pera hindi nga lang ganun kasaya, malungkot, pero nasa sa inyo yan guys kung paano mo i-adapt yung mga changes sa buhay mo. Kung medyo alam mo yung nag-i-struggle ka tapos pinanghinaan ka kaagad ng loob, yung parang si Ethan sumuko agad siya, di ba? Bumalik agad siya sa Hong Kong. Pero kung malakas ang loob mo, ito ipagpatuloy mo yung buhay dito kahit na nag-i-struggle ka. Tuloy lang ang buhay kasi makikita mo naman yung development o pag-usad mo sa buhay kapag alam mo yun, makikita mo na nagiging maayos na yung buhay mo. So I think totoo naman yun yung sinabi na nasa Pilipinas ang saya pero nandito sa Canada or kahit nasa ibang bansa ang pera, kasi di ba nga kita nyo naman mahirap ang pamumuhay sa atin sa Pilipinas. And meron dong scenario din, may sinabi si Joros doon, Marinduque, nakalimutan ko ano yun. Yun nga, nakakatawa kasi taga Marinduque ako, so wala lang, natuwa lang ako na mention yung province naming Marinduque. And sobra, as in na-enjoy ko tong pelikula na to. Sana magkaroon ulit ng another pelikula si Catherine. Sobrang galing ni Catherine, sobrang galing ni Alden, as in the best kay, good job guys. And sana may karoon ulit ng another kwento sa buhay may pamilya naman dito sa Canada, tapos ipakita nyo yung pamumuhay dito sa Canada as bilang pamilya. Kaya yun, mas maraming makaka-relate as in. But anyway guys, time check, it's 3:25 na guys, and alas 4 babanlawan ko na tong hair oiling ko, matatapos na to. And natapos ko na rin yung labahin ko guys, and ito na lang din yung ginamit ko sa aking bedsheet. Hindi na ako nagpalit ng iba, yan na lang din pagkatapos kong laban kasi medyo makapal tong comforter na to guys, para pag sa sobrang lamig at least, di ba, mas nako-covered ako. Kaya yan na lang din yung nilagay ko. Kaya but anyway guys, mamaya magbabanlaw na ako na aking buhok. 2,000 years later. And may pahabol din pala ako. Nung time na si Ethan nagwo-work sa, I think sa restaurant yun, tapos dinadown siya ng mga ibang Pilipino niyan. I'm so happy naman na hindi ko na-experience yung ganong klase na parang mismo kapwa mo Pilipino. Pero for sure, hindi lang dito sa Canada, kahit sa ibang bansa guys. Even nga sa Pilipinas guys, di ba? Mismo kapwa mo Pilipino yung mangda-down sa'yo or mga apis pagdating sa trabaho. And nakakalungkot lang na may mga ganun klaseng tao, di ba? Ako kahit papano naman dito sa Canada, wala naman ako na-experience na ganun dito sa Canada. Siguro sa Pilipinas, well, nasa Pilipinas tayo nun, pero dito sa Canada, never ko na-experience yun, na mismo kapwa mo Pinoy. And even ngayon na-scam si Joy, even kapwa mo Pilipino mangloloko sa'yo. And maraming ganyan guys sa panahon ngayon kasi pinagkakakitaan nila yan, lalo na sa mga gustong pumunta rito sa Canada, as in, lolokohin nila, tapos ganito yung mga fee nila, sobrang mamahal ng fee nila. Syempre tayo mga nasa Pilipinas, kayo mga nasa Pilipinas, gusto nyo rin na makapunta dito sa Canada, so talagang iti-take nyo yung risk para lang makapunta rito, ibebenta nyo kung ano-ano kasi sa sobrang laki nga ng fee. Pinagkakitaan na ng mga illegal na consultant yan, mga scammer, yung mga scammer na yan. Tapos yun, magugulat ka na lang, malalaman mo na lang scammer pala sila. So
So sa mga gusto mag-apply papunta rito sa Canada or kahit sa ibang bansa guys, i-make sure nyo na verified yung agency na yan or legit na agency na yan para hindi kayo ma-scam, kasi hindi biro yung mga fee or babayaran nyo pag pumunta kayo dito sa Canada or sa ibang bansa. Sobrang mahal din ng mga fee na yan. Guys, tapos na akong maligo, nabanlawan ko na tong hair oiling ko. And ngayon guys, nagluluto ako ng pancit canton and itong dalawang garlic bread ko. Time check, it's 5:14 guys. Magme-merienda muna ako guys bago ako mag-dinner. And tatapusin ko na rin tong vlog guys. I know medyo maaga ko tatapusin to. But thank you guys. Don't forget to like, share, and comment. And don't forget to subscribe guys. Thank you guys. Bye!